Ni hao Manila! Ni hao Manila! Welcome to another episode of Ni Hao Chats with me, your host, Valerie Tan. April is Philippines National Food Month, kaya naman we have three very special guests joining us today. Starting off with culinarian, food security advocate, content creator, and key opinion leader, say Ni Hao to Chef Jello Gison. Ni hao Manila sa mga nanonood sa atin dyan, and thank you for having me. I'm so excited kung ano nga ba ang trending daw na lulutuin natin for today. Yes, kaya abangan nyo yan, ha? Up next, we have TikToker with, take note, 3.5 million followers. O, ikaw na. Taas. Say Ni Hao 29. Ni hao Manila po. Ayun, magluluto daw po kami ng guess what na lang. Dapat sumasayaw siya habang nagluluto. Yes. And last but definitely not the least, we have actor, model, and host, Mark Wayne. Ni hao. Ni hao Manila, hello, hello. Thank you so much for having me. It's such an honor and pleasure na makasama dito. And I'm so excited na rin sa lulutuin natin for today. Okay, so first off, gusto ko lang malaman, ano ba yung favorite Chinese food niyo at bakit, Chef? Nako, I can eat Chinese food every day. Syempre yung dim sum, yum cha, siomai, taro puffs, ganyan, bean curd roll. Ano mo, ginutom tayo ni Chef, ano? Diba? Our family loves Chinese food. Parang yung default kapag walang maisip on a Sunday after church, lunch, o Chinese food tayo, ganun. Parang nagiging comfort food na ng Pinoy Yeah. ang Chinese food, no? I would agree. Ikaw, Nine. Ako po, honestly, yung dim sum din po. And yung last time na pumunta kami ng Hong Kong is yung authentic nila na chow fan. Yun, na hindi ko siya ma-compare na chow fan yung nandito po sa Philippines. Pagdating po namin doon, medyo may parang ma-recognize mo talaga na sila talaga yung gumawa ng chow fan na yun. Parang authentic na authentic ba? Authentic po talaga. Ako naman, since yung lola ko, Chinese, talagang lumaki na ako na laging may Chinese food kahit ano occasion yan. Birthday noodles, yan, mga siomai, talagang the usual na nandun. Tapos, ako, personally, favorite ko talaga yung siomai. Talagang, di ba, kahit college tayo nun, di ba? Yeah. May dadaanan ka. High school, yan. May siomai, talagang kahit saan makikita mo, talagang masarap. Yun lang. Would you say, Chef, na yung Chinese influence very strong sa Filipino cuisine din? Indeed. Pagdating sa ingredients, sa lasa, malaki yung influence ng Chinese sa Filipino cuisine. Dishes, kunwari, like patatim, hindi ba? Na very, very pronounced yung Chinese flavors because there's soy sauce, there's hoisin, there's anise. Also, syempre, lalayo pa ba tayo, di ba, yung tuwing may birthday, kailangan may pansit, pampahaba ng buhay, which pansit itself did not come from the Philippines, you know, the origin is really from China. So it's really deeply ingrained in our food culture, ganyan. Yung kami, kunwari, nakamulatan namin yung adaptation na, yung parang ano na sa panlasang Pinoy na adapt na. Sa inyo, bilang Chinese family, what is that? Akin yung mga favorite na feeling ko authentic is really yung mga Peking duck. Yan. Yung mga for special occasions, abalone, have you tried it? Oh, yan. Kasi yan talagang pagka sinabi mong special na mahal, yan yung serve sa'yo, abalone, really, really fresh seafood. Yung mga fish, di ba, na Oo, steamed? yes, steamed lapu-lapu. Oo. Ayan. Pati yung mga pigeons, di ba? Yes, pigeon. And ngayon nga, parang mas naging prominent yung Chinese food sa Philippines, napansin ko, dahil na rin sa mga social media content, na ang dami-daming food crawl, food trip. Ikaw bilang TikToker, nakikita mo ba yun sa feed mo? Nakikita ko po yun lagi. Madalas po is sa Binondo. Yung ugbo, kung alam nyo rin. Sa Tondo? Yes, sa Tondo. Doon din po, madalas yung mga Chinese food na kahilera, ganyan. Sobrang dami po talaga.
Ikaw ba, Mark, na-affect ka yun pag nakikita mo, napapa-curious ka? Actually, kalat yan sa buong social media nila. TikTok, Instagram, Reels, lahat na yan makikita mo. So ikaw, pag nakita mo yung mga curious ka, pupuntahan mo. Diba? So yung mga tao na hindi talaga familiar like yun, kagaya sa Minondo. Kasi diba, ngayon lang sila sumisikat since nare-review sila ng mga TikTokers. So ako, pag nakikita ko yun, talagang kung free ako kinabukasan, dito try ko. Or kung meron online, mag-order ako online, magbubuka ko kasi talagang sobrang curious at masarap kasi talaga tingnan. On the other hand naman, di ba, syempre meron tayong Filipino cuisine affected by Chinese influence. Sa mga Pinoy naman, sa tingin mo, ano yung Filipino dish na pwede nating ipagmalaki naman sa mga Chinese na dapat nilang subukan? The core of Filipino food would always be ano yung nagagather mo sa paligid. What do I mean by that? Kunwari, yung pinakbit natin. Di ba lahat naman yan, yung pwede mong itanim sa gilid ng bahay mo? Yung sinigang natin. Di ba yung ingredients yan? Sitaw, Papatani. Ayan, yan. Hindi, Di ba? Iba pala yun. Gabi, sitaw, kamatis, pinakbet, yung paraan natin ng paggawa ng lechon kawali. Kasi ano yun meron yung counterpart sa Chinese cuisine, pero meron din tayong sa atin, di ba? Yung bagnet ng mga Ilocano, which is sun-dried, ganyan. So, I think yun yung mga pwede nating parang, kung meron tayong Chinese friends na pupunta dito, yun yung mga pwede nating ipatikim na I think ma-appreciate nila. Kayo ba? Like, ikaw, I know, Nay, nagluluto ka rin, di ba? Ikaw ba, kunyari, meron kang Chinese na visitor, ano yung ipagluluto mo sa kanya para matikman niya yung Filipino cuisine natin? Siguro unang pumasok po sa isip ko kapag narinig yung Filipino is adobo po talaga. As in, kahit ano pong pork adobo, chicken adobo, basta yun po yung agad na iluluto ko tapos papakain ko. With kanin. Yes. Kanin. Ganon. Parang mantika pa lang ulam na. Kaya ubusin mo na yan. Ganon. Kahit ako din yun din, adobo pa lang malasa na. Tapos may iba-ibang version din naman kasi tayo ng adobo kung paano lutuin, di ba? Actually, yung mga ibang countries nga, na sila, parang meron sila sariling adaptation or version ng mga adobo nila. So ako rin yan, adobo tsaka tinola. So overall, sa tingin nyo, ano ba yung similarities and differences ng Chinese and Filipino cuisine? Siguro, in terms of cooking method, lahat pareho tayong nagsosote. 'Di ba? Ang Filipino food, bawang, sibuyas, kamatis kadalasan. Ang Chinese din, pag nagluto, ang daming pagsosote, 'di ba? Nakikita natin, maglalagay sila ng dried chilies, ng onions, ng Szechuan peppers, yung mga pula. I think one of the similarity would be that. Meron tayong, pareho tayong nagsosote, pareho tayong nagigisa. Parang heavy yung sauce, Pansin ko sa Pinoy tsaka sa Chinese, medyo pareho. Tsaka heavy eater tayo ng rice pareho. 'Di ba? May fried rice tayo, meron tayong steamed rice na makikita natin, pinapartner talaga natin sa ulam, 'di ba? Yung mga pata nila on top of rice, 'di ba? Yung mga rice toppings. So, I think yun yung mga similarities. Merong trending ngayon sa social media, yung tanghulo, yung Chinese na Ay, dessert. Oo. Have you seen it on social media or have you tried it? Oo. Nakakain na rin po ako nun sa Macau. Ang taas ng Actually, Macau. nagulat nga ako sa Chinese, ano pala siya, yun yung origin niya. Kasi nung nag-Japan kami, doon ko siya first-hand na experience. So akala ko it's like Japanese dessert na pauso nila. Kasi diba, alam mo na, ang mga Asian countries, lalo ng Japan, may isa sa mga kung ano-ano mga magagandang itsurang kakainin, di ba? So ito, akala ko doon. Pero Chinese, ano pala siya, dessert. Hindi rin ako kasi parang ano doon alam ko lang na, usually kinakain ko lang ng mga Chinese dessert. Tikoy. Yung mga... Ay, at least may bago na ngayon. Oo, diba? Yes. At dahil trending siya, meron akong challenge sa inyo. Ready na ba kayo? Parang pinaghanda ako kagabi yan. Ayan, namumulong na ako. Oo. Si Chef Jello will show us how to do tanghulo. Live niya ipapakita sa inyo, tapos gagawin nyo rin siya on your own. And afterwards, magiging judger kami. Huhusgahan namin kung alin ang pinakamagandang pagkagawa at pinakamasarap na rin. Okay ba? Handa na kayo? Ano yung pinakamatamis? Okay. So let's go and do the Tanghulo Challenge.
basic lang naman yung paggawa ng tanghulo, di ba? Whatever your favorite fruit is, hindi naman kailangan Chinese fruit. We have fruits like papaya, pineapples, which is very tropical. Pwede yan, basta siguro hiwain lang ng pantay-pantay para aesthetic. Skewer lang. Tapos, alam nyo ba na sa pagluluto at sa anything plating, dapat odd number. Odd number looks better on the plate. Tapos ang tanghulo ay, literal meaning niya ay candied fruit. Yeah. Oo nga, the Chinese nga pala Yeah. ako. Tang is candy or Yeah, sweet. yeah. Okay. Or candied calabash kasi yun yung parang original na ginamit doon. Tapos, pag na-prepare natin yan, sobrang dali lang din nung syrup. Yung sugar syrup natin, tandaan lamang, sa lahat ng gagawa ng tanghulo, ang ating sugar syrup ay 2:1. 2 parts sugar, 1 part water. And then just boil it until it reaches 350 degrees. Ang tawag natin doon yung candy point, na magta-turn siya into candy once it's subjected to cold temperature. Because that's what we want, the crunch. Alright? So, gawin na natin. Okay, tip. Pag gumagawa kayo ng sugar syrup, huwag niyong hahaluin. Kasi magkikrystallize yung sugar. Kapag gustong malusaw, we just swirl. Tapos make sure na malapit na sa inyo yung fruits kasi once it's already 350 degrees Celsius, ididip na natin and then lalagay natin dun sa ating pinrepare na ice bowl. If you notice, nalusaw na siya. What we're going to do lang is wait for it to be at the right temperature and the right consistency para pag-coat natin, paglagay natin sa malamig na tubig, crunchy siya. So guys, right temperature na yung sugar syrup natin, nakikita natin, yan. We can turn off the heat and then halagay na natin at i-roll yung strawberry. Nakita nyo ba na parang siyang shiny? So the shell, yan yung magiging shell niya. And then, dahan-dahan kasi mainit, dalawag natin sa ice. It will harden the sugar, parang yun yung magiging casing niya or armor. And, there we have it. Strawberry tanghulo, di ba? It's shiny. Chef, meron ako nakikita doon sa mga sa mga social media, yung ginagano nila, parang nagkakaroon, parang best photo niyo. di ba? Yung parang nagkakaroon siya ng thread. So, So, ginaganyan. ganyan. Para magkaroon siya ng parang texture sa labas. Oo. So, parang siya parang thread. Kasi saka siya ilalagay sa... Same ano dito eh, parang same principle ng cotton candy. I think naging competitive na si Mark at si Nay. Parang Si Mark meron pang mga pagusto. Gano'n nagagawin ko mamaya. But, syempre, before mo tikman yung gagawin nila, ano sa akin? Oh, sige. Is it crunchy? Crunchy ah. Masarap ng pagka-crispy ng coating. Tapos medyo maasim-asim yung strawberry, so parang it offsets the sweetness of the caramel. Sarap, promise. So guys, tikman nyo na para may reference kayo kung anong gagawin nyo later sa ating challenge. 1, 2, 3, go! Ako narinig niyo ba yung... Malinamnam ba? Iba yung texture niya dito sa orange. For sure. Naka-burn na. Sarap, no? Actually, may admit ako, first time ko pala kumain. Sarap pala. Okay, tama na ang kain. Challenge na tayo. Okay. Buti mo na. Okay, let's go! Chef, we have here the finished products. Excited ako na titikman natin, ano? Yes. Titikman natin yung ginawa ni Mark at ni Janine. Tingnan natin kung ano ba ang resulta. So, Nine, i-present mo nga sa amin yung iyong gawa. This is made from yung balbai. Cherry. Ito po ay tanghululu made from Quezon City from the love of pineapple tree. Okay. Sa itsura muna, what can you say? It's colorful, but if it were me, mas papantayin ko yung hiwa.
Para mas aesthetic lang. Tsaka yung pagko-coat kasi it matters na pantay-pantay. Kasi di ba pag swirl mong ganon, at least kung nakalubog yung isa, nakalubog na lahat. Pag may malaking ganyan, may maiiwang hindi na. So yun naman yun. Sige, tikman natin. Sige. Ikaw muna. Cheers. Fairness dun sa sugar, crunchy. Crunching sugar. Napansin ko lang, pining chef ako, pasensya na. Hindi pantay yung pagka-coat nung... Ayun nga. Oo, may kalahati, may coat ng sugar, kalahati wala. Factor doon na hindi pantay-pantay yung... Okay. Ayun, iisahan mo na naman ako, Bala. Ako mauubot ko, ikaw isa lang. Change topic tayo Chef, para sa'yo, rating ng 1 to 10, ano ang rating ng gawa ni Nine? Bigyan ko siya ng 7 kasi tama naman yung pagiging hard case nung sugar. Next time lang pantay-pantayin mo para mas maganda yung tangkulo. Sing ganda mo at sing husay mong sumayaw, ganun. Pinartidahan ko lang po si Wow, pinagbigyan mo lang si Kuya Mark. Ang hirap naman kung matatalo mo yung mas matanda, di ba? Nakakahiya sa Ready part na ako. May respeto ka, may respeto. Okay. So, Kuya Mark, ikaw naman, pakipresent. Ay, hindi. Ito po ang akin. So, Okay, parang napansin ko, no, Chef, parang mas maganda yung pagka-balance ng kulay. Yes. Like this one, di ba? You have, parang gitna yung grapes, and then you have the pineapples. So may contrasting of Yes. colors. Medyo magkakasize, di ba? Kita mo, medyo pag tinignan mo, visually, lahat may coating. So parang visually, para sa akin, medyo angat yung gawa ni Mark. Ayan. Pero sa lasa, Tingnan malalaman natin. Okay? taba. Na-feel ko yung pagkadikit nung sugar cane dun sa ginawa mo kanina. chef levels. Kagayahin ko si Val, isa lang. Sa taste, anong masasabi mo? Sa akin, para sa akin, pasok yung taste. As in, yung sugar mixture man same. Kung tatanungin mo ako, ang advantage lang talaga ito, consistent yung laki ng fruit. So, I think I'll give that a plus point. Okay, so overall, the rating for Mark is... An 8. 8! Yay! I'm a winner! Congratulations, Mark! Diyan, ititinda ko na yan sa Yes! Pwede ka na magtayo ng Mark's Tanghulo. Yes. Wow, thank you so much. I hope nag-enjoy kayo sa ating episode today. Super enjoy. Thank you. Thank you for having us. Grabe na-experience namin first hand kung paano yung gumawa niyang viral na dessert na yan ng Chinese, yung tangkulo. Thanks, Chef Mark. Ayun! Yun. Ikaw, Nine. Ako po, sobrang nakatulong yung advices po ni Chef Jello po. Maliit na Yung bagay. Wow. Uy. yung mga odd numbers, tapos yung pag-ikot and swirl, ganun sa kalan. So, tatry ko po yan agad pagka-uwi ko right now. Alright. And of course, if our viewers want to get in touch with you, know more about you guys, can you please share with us your socials? Mark. Ayan. So guys, please do follow me on Instagram and TikTok na rin. It's Mark Wade. And abangan nyo ang aking show sa GTV7. Yun na yan. Dito, this year, third quarter of this year. So, let's see. Looking forward to that. How about you, Nine? You can all guys follow my social media platforms. It's always at Janine Ikakala. Ayun na. And we look forward to more of your dances na din. Thanks, Nine. And Chef, also a content creator, di ba? Kung naghahanap po kayo ng mga madaling lutuin at mga lutuin na pwede nyong gayahin sa inyong mga bahay, at Chef Jello Gison po sa lahat ng platforms, IG, TikTok, and Facebook. And I always say, laging tandaan, anumang lasa ng buhay, God is good all the time. Yes! Siya. Shishi! And siya to all of our viewers. Please do follow our social media accounts, YouTube, Facebook, and Instagram at Nihao Manila. Again, my name is Valerie Tan. See you at the next episode of Nihao Chats here at Nihao Manila! Bye!